Ayun, at naubos na ang pollen ng ating variegated astro. And, ayan, pasara na yan. So, very little time lang ang pag-bloom ng astro. Astro flowers. So, baka mga 5 hours ganun. Magsasara na siya. So, ang bloom kasi nila usually is half-horn. Oo, half-horn with R. So, today, mayroong nagpapa-flex ng Daydream Care Tips. So, from Sir Yuan. Daydream Care Tips naman dyan. Ayan. So, we all know that Daydream, maganda siya. And, before, ang mahal-mahal niyan, diba? So, eto nabili, parang 150 ko yata nabili to. Hirap kasing kunin pag ganito eh. Ito, di pala nakatapat. Sorry naman. Ayun. So, Daydream. May Hanabichi Daydream. Gymnocalycium may Hanabichi Daydream. Ayan. So, pang collection naman talaga ang Daydream because of the looks. Oo. Diba? Tapos, pag pinalinate sa iba, ang ganda ng kinakalabasan. Usually. So, let's go. Mag-flex na tayo ng Daydream Care and Tips. Hello beautiful and welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog po, ay mayroon nagpapaplex sa atin ng Daydream Care and Tips. Ayun. So, requested by Sir Yuan, kung di ako nagkakamali. Ayan. So, pang collection nga talaga ang Daydream kasi based on the itsura niya. Kasi wala siyang thorns masyado, pero ito meron yung iba. Pero usually wala naman talaga. So, the Daydream are commonly known for its color na purple. So, Gymnocalycium Hanabichi CB Daydream. Ayun. So, it is known for its color na purple yung description sa online. Tapos, meron siyang minsan kasi may shade of may shade of red. Minsan may pagka-yellow tsaka ano pa ba? Tapos yun, dark yung kulay niya. So, lack of chlorophyll. Kaya, hindi siya makapag-synthesize ng pagkain niya. Kaya usually, ang mga Daydream ay ginagrafted. Grafted cactus or known as moon cactus. So, para mabilis siya lumaki, ginagrafted siya. So, dati nakabili ako ng from graft kasi hindi ko alam yung mga grafted nun. So, nainggit lang ako sa iba na nagko-collect ng gymno sa group. Tapos, doon ako maganda siya. Maganda siyang i-collect actually. Basta nakabili ako ng grafted, from ungraft, tapos ikaw magpapaugat. Hindi ko pa alam paano magpaugat nun. Tapos, malaki siya. Then, hanggang sa napanat siya, kasi, yun nga, hindi naman siya tinubuan ng masyado na ugat. Very little lang. Kasi, nung time din na yun, ang dami kong biniling mga cactus. Talagang, may cactus, may succulent. So, iba-iba. May grafted pa ako. Ito pa binibili ko. May astro. May hawo. Ano pa ba yung mga binibili ko nun? Tapos yun, cristata, myriad. So, sabay-sabay. Which is, hindi ko naman nagampanan lahat kasi namatay yung iba. Kasi kung sino yung mas bago, doon ka tutok. Kung sino yung mas bago mong collection, yun yung mas tinututukan mo, diba? Aminin nyo man o hindi. So, ayun. Yun yung kwento nung una kong Gymnocalycium Daydream. Tapos, ang laki niya, ang ganda, ganyan. Tapos, hanggang sa napanat at unti-unti na siyang namaalam. So, this time, yung care tips ko sa inyo, syempre, yung mga care tips ko based naman talaga yun sa experience ko. So, nabili ko lang to from the Plant Depot. Alam ko siya because of the pot. So, kay Plant Depot, nag-ship sila ng nakapat, which is bongga because mas nakaka-lesson ka na gumamit ng pots. At magagamit mo pa to in the future. So, ito yung mga pots na from Thailand, I think. Kasi doon sila nagpupunta, tapos bibili-bili plants, ganun.
Tapos, yun, shinip siya sa akin ng potted. Pero, nang shinip sa akin ng potted, iniba ko na yung soil mix. Pero hindi naman sila naghanash. Yung isang seller lang talaga yung naghanash na ba't daw iniiba yung soil mix. Lol. Ayun. So, yun. Lagi ko iniiba yung soil mix kapag dumadating sa akin kasi gusto ko mas healthy ang soil mix ko para mas mabuhay na maganda at mabongga ang aking cactus. Ayun. Ayun. So, ang mapapayo ko sa Daydream, pag nagwa-water, wag dun sa gitna, dun lang sa gilid. So, maliit lang to dati. Syempre, tayo na nagpalaki. So, mabagal po siyang lumaki. Totoo, mabagal siyang lumaki kasi nga, ayun, wala nga siyang chlorophyll and cactus, mabagal lumaki because yung ugat nila is very little lang. Oo. So, mayroon ako dito mga Daydream Hybrid. So, mga nabili ko lang to. Ayan. So, Daydream Hybrid po iyan. Ayan, ang ganda. Lalo na to, kitang-kita na Daydream siya. Ayan. So, maliit lang to dati. Siyempre, tayo na nagpalaki. Ito yung lagi kong kinikwento sa vlog ko na nung nasa maliit na pot lang siya, siksik na awa na ako. Tapos, nung niripat ko siya, bigla siya naging ganito. Ano pa yun na, 1 month pa lang ang nakakaraan. Bigla na siyang lumaki. Ito yung laging kinikwento sa vlog ko. Yung nagre-repat ako ng mga hybrid gymno. And this one, kumuha ko ng mga iilan. Tapos ito, ganda nito. Tingnan nyo naman, compare natin sila. Diba? Ang ganda-ganda nila. Itsura natin. So, maskulado ang itsura nila. Super, ang ganda. Tingnan nyo naman kasi. Ayun. Tapos, ito pa yung isa kong tips kapag nagre-repat tayo. Ako, yearly mag-repat sa mga cactus. Oo. Ito, yearly na pa. Parang a year mahigit or basta ganun. Dadalawang taon. I don't know. Pero nirapat namin ito kasi last year, July din. So, 1 year na siya. O, kasi nag-ayos kami ng halaman. So, yun, iriripat ko na siya. So, pwede, dahil malaki na siya, sapat niya, iriripat na natin sa mas malaki. So, again, tips ko din sa mga new beginners, sa mga, ibang cactus, sa mga gymnocalycium na nahihirapan magpaugat, mas madali sila mag-ugat kapag naka-expose sa mahangin, sa araw, at minomoist yung soil with the toppers ng akadama or any kind of volcanic rocks, yung mga kiryu, masato, mga ganun. And, ano pa, yun, lagi kayo nagmo-moist, tapos, using the right pot. Huwag masyado malaki kasi mahihirapan kayo magpaugat kapag masyado malaki ang inyong pot. Ayun. So, hindi ko na mahanap yung recent video or picture kung gaano siya kalit. Pero maliit lang to dati. Ito pa, another Daydream Hybrid from Sir Ace, Johans and Cacti. Bigay nila Sir Ace. Ayan, ganda niya. Yun na din iripat, pero wala akong pot. Ay, ang galing kasi nagkakaroon siya ng weird form. Eto, dito siya nag-ribs. Diba? Ayun. So, ang tips ko when it comes to sunlight, sa akin, dito, direct sun, they can work well in the direct sun. Kasi, pansin ko talaga, kahit anong cactus, mas mabilis silang lumaki kapag nasa direct sun. And, cactus loves sunlight and direct and indirect sunlight. So, kapag direct, so morning sunlight, and then hapon, so yung rock ko dito hapon, they can do well naman. Oo, which is nabilib ako kasi still flowering pa rin sila. Then, the rest of the day, indirect sunlight the rest of the day na hindi na naaarawan. So, yun. Pero, more of the sunlight pa rin. So, sa watering technique, so, kapag ako, madalas ako magtubig, actually, nag-crack yung Daydream ko.
hybrid. Ayun no, nakita nyo, nag-crack siya. So kapag ka matubig ka, nagka-crack sila. Hindi sila nagra-rot, pero nagka-crack sila. So either mag-rot yan or mag-crack. So sa akin, ang nangyayari sa akin, dahil well-rooted sila, tas dilig ako ng dilig, nagka-crack sila. Ganun din yung Astro. Tapos, ano pa, sunlight. So, humidity, mataas ang humidity dito sa amin. Soil mix. So, sa soil mix, ito ang ginamit ko dito is 70-30. 70% organic and the 30% organic. Actually, iriripat ko siya ngayon. And I would use the coco peat. So, the coco peat has a antifungal property. And, actually, sa ibang bansa, sinasabi na wag coco peat sa mga cactus kasi ano daw, baka mag-rot yung ugat, root rot. So, I would use the coco peat pa rin. So, alam niyo naman, pasaway tayo dyan. Oo, kasi iba naman yung country natin. Sobrang init dito. Kaya, we can do what we want. Kasi, iba yung country natin. Diba? The best ang Pilipinas. Diba? The best tayong mga Pinoy. At lalo na ang mga plantita ng mga Pinoy. Aron. Ayun, so, kapag grafted naman, mahirap din maintindihan kasi ang grafted. Kapag namali ka ng tubig, mamamatay na agad yung body ng ng grafted mo. So, kapag grafted, dapat pipili ka ng malaman yung pinaka-body niya kasi kapag manipis, mahirap habulin. So, yun. So, sa water, mapapayo ko sa pagtutubig kapag dry na inyong daydream. So, paano mo mapapansin? Minsan, siya, yung para siyang kulubot. Pero, ito, tingnan nyo. Maskulado yung yung daydream because lagi naman kasing nauulan. So, ano pa? Ayun, pagka nagdilig din kasi ako ng cactus, ngayon dati kasi lagi akong magdidilig, pero ngayon, hindi na masyado. Minsan, nasa trip ko na lang kasi okay naman sila. Pagka matagal na sige cactus nyo, masa trip na lang din kayo magdilig. Kasi okay lang sila, kahit na hindi mo diligan madalas, kahit na once a week, or every 2 weeks, or every 3 weeks, or once a month, carry lang, lalo na kapag ganitong tag-ulan. So, kapag summer, doon kayo magdilig. Tsaka mapapansin nyo naman yan sa thorns nila. And kapag kulubot, ski na siya. Pag naging lola. Pag naging lola na. Ayan. So, sun and indirect sunlight, then water. Kapag completely dry. Ayan. Basta tubigan nyo lang base sa observation nyo. Pero kapag hindi pa siya well-rooted sa inyo, you keep moisty. Ito nga pala, nabili ko ng potted, pero pinalitan ko nga yung soil mix niya. Kaya okay na siya. So, ako mas gusto ko talagang organic ang soil mix ng aking mga plants because in time na gumamit ka ng gritty, greedy ng ugali ng kapitbahay mo, arot. Greedy, iba yun, gritty. So, gritty soil mix yung masyado siyang drainable. Oo. Masyado ding nade-drain ang iyong cactus, nade-dry sila. And in time, mapapansin mo yan, pag tumagal, yun pa rin yung soil mix mo. Dry na yung cactus mo. Lalo na pag lumaki sila sa patina. Tapos, laging maambon na. Laging na-drain ang soil mix. Mas pumapayat sila. Okay. So, yun, magre-repat na ako. I would use yung ginamit ko sa succulent, yung more organic. Ipa garden soil at saka coco peat. Oo. But kasi yung yung iba nating farmers sa Benguet, they use the garden soil. Ang galing nga nila eh. Ayun. So, ako din, ganun din yung gagawin ko. Let's go! So, ayan. So, this is rice hull, coco peat, and garden soil. Tapos, nalagyan lang siya ng pebbles na rock because nagpatong ako dito ng oil. Nagpatong ako dito ng lumang pot. Tapos yun, natapon yun. Tapos meron ding eggshells na hindi ko pa nakrap masyado. Oo. So, sino sa inyo ang naglalagay ng eggshell? Kasi it helps to promote root growth and syempre, calcium.
Ayun. So, ito, meron siyang oiled soil mix ng pot na to. Yung oiled soil mix na 70-30. If you see, meron yung mga Kiryu and then yung ano ba to? Perlite. Sa ilalim lang siya, pero I would use ito. So, moist, promote ko yan. Moist ang gamitin yung pang toppers. Pang repat. So, ako nagmamoist talaga ako ng soil. Mas madali kasi. Ay, mali ako ng ginawa. Kasi, ipapakak ko lang po yung sa dating. Hindi ko siya i-uproot. Ayan. So, ito yung soil mix niya dati. 'Di ba? Mag-gritty. Parang hindi siya 70-30. Parang 60-40. Tumawad ng 10. Ayan, ipapakak ko lang po siyang ganyan. Oo, hindi na ako nag-uproot kasi I don't have much time na mag-monitor because of busy life. Oo, mother na ako today and ayoko ding masayang yung plants ko because nagrepat ako tapos hindi ko naman na-monitor kasi pag nagre-repat tayo kailangan mino-monitor mo yung plants mo kung okay ba siya dun sa soil mix mo. You have to observe it for a month, weeks to month kung may growth na nangyari sa iyong soil mix. Diba? Am I right or am I wrong? Ayan. So, ang daydream, hindi siya madamot sa babies. Mahirap lang talaga paugatin. Again, yung care tips natin is care tips natin, yung soil mix natin ay more organic na yung ginamit ko. Kung ano ang effective sa inyo, yun po sundin nyo. Kung gusto nyo gamitin ay kagaya ko, nag-drainable muna ako. 60-40. Tapos kapag nagrepat tayo, a year, yearly. Tapos, yun. So, sa sunlight exposure, direct and indirect sunlight, sa waterings, kapag bago ang iyong daydream, mag-moist ka ng soil kasi mahirap paugatin yan, di ba? So, kung nahihirapan ka magpaugat, ayun, gamit ka ng akadama. Kailangan yan. At saka, ano man tawag dito? Root. Ano yung tawag dito? Yung pampaugat? Kalimutan ko na. Oo, yung nabibili sa online ng mga pampaugat. Ayan. Teka lang, i-ganon natin. Yan. Pwede naman palang ganun. Hirap na ako. Oo. Ay. Ano kaya yung ko? May naano ako eh. Parang meron ako nakalas. Hindi naman siguro baby. So, kapag bagong tanim na ganito, na pinakak mo lang siya, hindi mo siya in-uproot, pwede mo na yan diligan kasi hindi ka naman nag-uproot eh. Tapos, iwas mo na lang kung maulan dun sa spot nila, iwas mo na lang din na laging maulanan kasi obserbahan mo pa lang yung plants mo kung okay yung soil na sa kagaya nito, more of organic, diba? Ayan. So, mabongga na yung care tips natin na talagang full pakak na yan. Ikaw na lang bahala kung gusto mong sundin o bahala kayo sa buhay, no? Ayan. Tapos, diligan ko na to. Ayan, didiligan ko na to kasi para makita ko kung plakado yung ating narepat. Kulang pa. O, diba? Kulang pa.
Binrush ko lang yung top niya. Ayun. So, using Johnson's Baby soap. Yes, baby soap. Mild lang. Para mas kumintab ng very very low. So, yun. Babrush ko lang siya. Yung top lang kasi may baby siya. So, it's 2, 4, 6, 8. 8 ribs. Usually, 8 ribs naman talaga. Yung common na ribs ng Daydream at saka ibang gym. Tapos yun, gamit, syempre, hindi pwedeng walang Starkel G. Tapos, yung ating Osmo Coat. Sana pala naglagay ako ng bunny poop na din. Tapos, I would use the Akadama. So, we're done. Ayan. So, this is our Daydream. Niripat na din natin. So, sakto yung paplex ni Sir. Ayan. So, I hope nakatulong yung aking soil mix ay care tips. Ayan. So, ayan na po. Ayan. Ang ganda na niya again. So, thank you for watching at everything nice at Mitch Circle and Love. I hope that you enjoy kayo sa ating vlog today. And if you do, please don't forget to hit the like and subscribe button at pa-share na din sa inyong mga friends and family. And, kung gusto nyo lagi kayong updated, ay pakipindot na lang ang notification bell. So, saan ko siya ilalagay? Kasi malaki na ang kanyang pot. So, yun lang. And, ingatan lahat. This is your nurse Plantita saying God bless po at lagi mag-ingat.